Coach Nanay, and this is our first ever podcast dito sa ating YouTube channel. And for today's topic, meron po tayong guest, and sobrang grateful ko kasi siya po ay isa sa pride ng Philippines. Kung kayo ay chess enthusiast, definitely mararamdaman nyo kung ano po yung nararamdaman ko ngayon. So, before anything else, I would like to thank yung pong ating guest kasi sobrang hirap po ng kanyang pinagdaanan bago ko po makuha itong slot natin for interview. So, please welcome, hindi ko na patatagalin, our guest for today or for tonight. WNM Bonjour Suyamin and her mother, Mrs. Elizabeth Suyamin. Hello. Good evening. Good evening, Coach Jibel Nabados. Good evening po. Good evening. Ngayon sa wakas, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makaharap po ang ating pride ng Philippines. Before anything else, bago tayo mag-start, I just want to know, kamusta po kayo after a long time? Actually, napakatagal ko na pong schedule yung interview, di ba, Mother? And this is the only time nagkaroon tayo ng schedule. So, kamusta na po kayo? Mabuti naman po, Coach. Actually po, ngayon po lang talaga tayo nagkatagpo sa sobrang busy po namin na sunod-sunod yung tournaments, local and international na tournaments. Dali po hindi natin matuloy-tuloy, Coach, gawa po nung availability kasi lahat po ay busy. Lahat po ay... then nag-holiday season pa. Nakapag-holiday ba kayo? Mukhang hindi na rin. Na-holiday, naabutan na rin sa nagpapahinga na din. Katatapos lang namin. Talaga, opo. Alam ko naman po, nakikita ko po, followers nyo po ako sa lahat ng live nyo kay Bonjour. By the way, Bon, kamusta ka na? So, hindi ka ba, ha? Kamusta na yung mo, yung sarili mo, How's your, Medyo stressed po. Pero nakapag-bakasyon din po ako, nakapag-rest po ako ng ilang days. Okay. Season, saka New Year. That's great. Anyhow, ayoko na magpatumpik-tumpik. Umpisahan na natin to kasi alam naman natin na sobrang isa ka sa pride ng Philippines and you are trying to give yung parang nagbibigay ka sa amin ng tawag dito ng inspiration sa paglalaro mo. And every time na nakikita ko, actually pinaka-proud ako sa mother mo. Sobra. As in, sobrang support niya. Wala na akong masasabi pa. Grabe, bow talaga ako kay mother. And yun nga ang sabi sa akin ni Coach Lloyd dati, na ang isang chess player nagkakaroon ng eagerness or nagiging success pag yung tatlong item na yan ay nag-collide or nagsama-sama. Ano yun? Yung player, parent, at saka coach. Pag yan tatlong yan nagsama-sama, sigurado yan. Okay. However, bago natin anihin yan, makahaba tayo ng usapan. So, let's start na again. So, alam naman natin si Bon is actually one of our WNM. Ano ba yung WNM? It's Women National Master or Chess Women National Master dito sa Philippines. And you are competing naman, 'di ba? International. So, definitely alim ko nag-ano ka ng norm. Siyempre, meron tayong gusto. Ano ba yung tin-target mo ngayon? IM or WFM po. FM na. Oh, malapit na tayo dyan. WFM. Ano bang rating natin ngayon? Nasa 1800 na po. 1800. Fide, no? 4 years old siya na-recover niya yan ng chess. Pero nag-start po talaga siya nag-play. Nag-turning 7 years old siya. So, dinala na namin sa isang coach, naghanap kami.
ng coach na pwede nang humawak sa kanya. Dentally. So talaga palang ang Opo. bata, pag nakita mong meron ng uwido, tawag dito, ano na yun, alagaan mo na. Katulad ng anak ko, 1 year old pa lang, pero nag-a-arrange na siya ng Yun, coach. Doon na Pero Oo. before pala nag-turning 7 siya, coach, sumali pa siya sa school nila. Magpa 5 years old na siya, kinder 1, kinder 2 siya. Sumali-sali pa siya kasi meron silang sport fest doon. Tapos nananalo siya, coach. Ayun, hanggang sa tinanong namin siya na interesado talaga siya. Inanapan na namin siya ng coach. I see. Ayun. So, ibig sabihin, mother, at the very young age talaga, isinabak nyo na siya. Opo. So, kasi yung coach niya, hirap din kasi yun, di ba? Ang liit pa niya eh. Kasi Opo. 4 years old, 5 years old, ang hirap pa niyang makaintindi. Kasi yung eldest son ko, mga ganyan din ko siya pero hindi ko siya, actually 6 years old na nga eh. Pero hirap na hirap ako magturo. Pero mas maganda daw yun, coach. Yun ang sabi ng coach niya dito sa Pinel Trias, si Coach Ederwin Stabilon sabi, nung ipinasok namin, coach, in-enroll namin ngayon, kinabukasan, nagkataon na meron silang tournaments. So sabi namin, coach, pwede na ba siya i-tournament? Hindi pa siya nagtitraining sa inyo. Sabi niya, pwede na. Iba ang tinitraining doon yung kanyang exposure. Tama. Exposure talaga. Actually, malaking factor pag expose ka talaga sa sa tournament. Kasi yung kaba, hindi na nila maiisip. Kaya, tawag dito, pag yung mga player is exposed talaga, pagdating ng game, relax lang sila. Kasi iba yung stress talaga. Ikaw naman, Bon, on our fourth question, can you share your experience of the first chess tournament? Share mo naman yung naramdaman mo, yung naaalala mo pa. Naalala mo ba? Wala siyang pakialam. Bata pa po kasi ako. Pero, naalala ko is, ano yung first naglaro ko doon sa yung slide. parang, wala pa talaga po akong pakialam sa game na chess. Parang binibilisan ko tumira para makapaglaro lang ako sa playgrounds, ganon. Bata pa talaga yung As in talagang wala pa yung focus mo doon. Parang po, ini-enjoy ko lang po yung ini-enjoy. Pero mother, nung lang. mga time na yan, nung kabataan niya, syempre, di ba nung yan nga, nakapag-game na parang wala lang, paano niyo siya na build up? Paano niyo siya nahubog na tawag dito. Actually, dun sa sa fifth question ko is, as parents, matanong ko lang, mother, meron ka bang knowledge sa chess? As in, bago siya maglaro, may knowledge ka about chess? Ako, ikaw? lang po. Kasi nung Nakakaintindi nakikita ko ka? siya, naintindihan ko yung saan yung place ng mga yung pawn, ganyan. Naintindihan ko pero hindi ko naintindihan yung analyzing yung mga ganun. Marami pa yun. Yung hindi ko yan struggle mo doon habang alam. nag-aaral siya. Definitely, di ba, lalo na paglalaban siya kasi hindi mo alam yung root. Di katulad ng basketball, di ba? For example, let's say, kahit di tayo marunong maglaro ng basketball, alam natin yung rules and regulation pag nanood tayo. Alam natin kung paano tayo mag-cheer, di ba? Pero ganyan, di ba? As in, alam mo lang syempre yun. Simple knowledge. But then, hindi mo alam kung ano na yung nangyayari sa game. Di ba? Yun. Yun yung malalim Ranas ko yan nung young age ko eh. Walang nasupport sa akin mga classmate ko nung panahon noon. Kasi nga, noong araw, kukunti pa yung may knowledge sa chess at saka kukunti pa yung naglalarong babae. Yung mga kaibigan ko, wala sila talagang alam. So, talagang very few lang yung naglalaro nung time ko. Siyempre ngayon, sa'yo, ano yung pinaka, mo, mother, yung maiiano mo sa amin, paano ka naka-cope up doon sa paglalaro niya ng chess? Bali po habang tumatagal siya, coach, kasi po, sabi nga ni coach, advice na i-expose na lang siya, training siya. Ang kagandahan naman sa training nila, coach, palagi nagti-training. Unlimited nga yung training niya. Swerte na kami kasi si coach. May time siya noon. Yung time niya kasi mahaba yung time niya mag-training sa kanila. After ng training, yan, pinapa-tournament. Habang tumatagal, coach, nagmamatured sila.
Okay. Baga dumadami yung knowledge nila. I see. Yun, training, then apply, training, apply, ganun. Ganun yung takbo. Yung Bon naman, sorry kung medyo nag-cap up lang to sa mind ko na paano mo siya na love talaga yung chess, Bon? Yung alam mo yung paano mo na-adapt yung mga tinuturo ng coach? Kasi sabi mo kanina, di ba, parang nung una, wala lang, naglalaro ka lang, parang gusto mo lang matapos yung game and then gusto mo na maglaro somewhere, di ba? Paano mo na-cope up yung, ito gusto ko na talaga to. Parang ganun. Paano? Bali, yung nag-start na siyang nananalo siya. Nananalo na siya. Meron na siyang medals, tapos lalo na nagkaroon na siya ng trophy, at lalo na nilabas siya ng international. Tapos nagkaroon siya ng award. Yun. I see. Parang sarap pala na. Ikaw, Bon, sa palagay mo, ano yung nararamdaman mo ng mga time na yon? Sinabitan ka na ng medal. Siyempre, proud po, sobrang saya. Yung parang, sobrang overwhelmed, ganon. Nakakatuwa. Imbes na stress ako, nawawala na lang kasi, yun nga, masaya. Pag sinasabitan ng awards, ganon. Paano mo na manage yung school? Siyempre ngayon, 'di ba? Lagi meron kang paano mo na ma-manage yung school? Sobrang stress kasi mental 'yan eh. Actually, mas gugustuhin ko pang bugbugin ako o kaya mapagod ako sa paglalaro o ng yung physical. Sa mental kasi, mother, ranas ko 'yan na ang sakit talaga sa ulo kasi nung 4th year ako na college, tapos college na ako noon nagkasabay yung regional and thesis ko. Ang sakit sa ulo noon. And I believe that Bon is one of with honors sa school nila. Tama? So, Bon, ikaw, paano mo siya na-manage? Minamanage, gumagamit po ako ng time management, ganon. Tapos yung mga teachers ko din po ay very supporta po talaga sila sa akin. Tinutulungan po nila ako sa yung parang mga namimiss ko pong activities, ganon. Tsaka yung mga classmates ko din po, umihingi din po ako ng tulong sa kanila. So, meron siyang kumbaga, kasi sa bagay ngayon naman is accessible naman through online and modular, so, some of the, na lang, curriculum niya or some of the learnings niya is about, yung modular. Pero okay lang sa yun, kumbaga, naiintindihan mo pa rin naman. Yes po. Ayun. Good thing naman, 'di ba? Kasi yung ganyang bagay, napakahirap talaga siyang i-balance. Nasasabi ko to kasi nanggaling na rin ako diyan. Yun nga lang, magkaiba yung time natin kasi ngayon accessible naman lahat na. And marami tayong option. Nung araw kasi talagang wala. As in, kung hindi ka papasok, talagang wala kang matutunan. Ngayon naman accessible na. Yun yung advantages ngayon ng technology. Ano yung mga struggles nyo na face noong mga time na yan? Mother, ikaw, anong mga struggles na naranasan nyo nung yung kasagsagan ng mga paglalaro niya, like yung mga trainings and then schedules? Kasi syempre, di ba, ang hirap niyan, lagi kayong wala sa bahay. Opo. Ang mga struggles namin, unang-una, yung time talaga, yung time namin lagi na lang kami doon, time namin sa bahay, wala na. As nasanay na kami. Then yung sa school niya, napapag-usapan naman sa mga teachers. Una-una yung, kahit naman sa lahat, mostly ito yung struggles, yung financial, kasi minsan sunod-sunod na, gano'n. Pero kahit pa paano, pag talagang may paraan, magagawa talaga. Kasi ito yung dream niya, ito yung pangarap niya na kailangan maabot niya. Kaya magagawa naman siya ng paraan. Oo, talaga. Parang hirap din yun. Alam ko, ranas yun din yun. Yung mga struggle na gano'n. Oo, napakahirap talaga, mother, kasi sunod na.
Yung schedule pa lang and then 'di ba, yung trainings niya definitely tapos schooling pa. As parents 'di ba, ako din pag nagma-manage ako sa anak ko na mahirap talaga tapos may trabaho ka pa. Good thing talaga. Sobrang supportive ni mother. And then by the way, mother, meron pang ibang hobbies or talent si Von aside playing chess? Coach, magaling siya mag-draw. Actually, yung mga naka-display sa bahay namin, drawing niya. Ginagamitan niya ng canvas, mapa-manual or digital. Marami po siyang drawing. Ang tag digital, digital arts, yeah. May mga yun po ganyang yung habit niya. Pag hindi po siya artistic pala si Von. Di ba? Di ba? Sometimes po, isend ko po yung mga ginawa niya, Coach. Talaga, sige po. Ayan. And then, aside po sa mga local, ano po yung mga napanalunan niya international? Ilan na po yun? Bali po, unang labas niya po, year 2018, Coach. Invitational yon. Yun yung una niyang labas, Bangkok, Thailand sa First Pattaya. 9 years old siya that time. 9 years old? Po siya sa, kaso lang sumali na siya sa under 10. Doon na siya sa under 10. Ano ba kalaban nila doon? Same age or halo-halo na din ranking? Age group siya, Coach. Under girls, age group siya. Under 10. So, siya yung nag-champ doon. Ano ba to? As in lahat puro bata or may matanda din? Mga bata po. Bata. Okay. By age group. By age group. Po. Okay. Opo. Yun and yung then, una niyang labas. Meron po siyang Thailand. Mga, nasalihan ng tawag dito, yung may edad na. Open? Open. Mga open. Opo, Coach, dun sa Malaysia, Kuala Lumpur. Yun, may mga standard siyang nasalihan. Ganon. Yun, kasi may open doon na laro. Ayan, mga rap. Sa Italy, Coach. Nag-Italy ka na rin. So, I thought it's just only Malaysia and ano yung isa? Italy po. Vietnam ba yun? Po kami 2023. Talaga? Doon po kami sa Europe. Opo. Ang sarap naman nakapag-Europe na pala ang ating WNM. Ngayon ko lang nalaman yun in fairness. Kailan yun, mother? Doon po merong open doon, rapid and bleach po. Yan, naglaro sila doon. Magandang experience po doon kasi world po doon, world PD. Ayun po. So, sa dami naman ng participants, medyo nasa top board naman tayo. So, yung proud na marating. Congratulations. Pero pang ilang ranking siya nung time na yon sa Italy? 22 siya noon, Coach. Sa dami po, ilan sila noon? 100. My God! Kung sa PD po doon. Ano pa noon? 13 years old ka noon. 13 years old. Grabe! 13 years old siya noon, Coach. Grabe talaga, grabe. Memorable na experience. Oo, kasi Italy yun. Then, out of 100 participant, 21, rank 21, it's not bad. Opo. Opo. Sobrang nakaka-proud yun at your very young age. Naalala ko po yung 21 na yan, Coach, kasi 21 ranking pala siya sa women dito. Ano na ba siya ng nakaharap ka na ng GM? Hindi pa po. Wala pa. IM lang. IM lang? IM or ano? Or NM? IM saka FM po. How do you prepare for tournaments, especially when there are multiple events? Back to back, di ba? Ikaw, mother, how do you prepare yourself? And Bon, sa'yo muna. Yung back to back. Nagtitraining po ako sa chess club. Doon po. At saka may separate din po akong training dito sa bahay.
nag-study din po ako ng sarili ko, like puzzles, nanood po ng analysis, tapos yun, doing openings. Tapos sa chess club po, nakikipag-sparring po ako, Yes, ganon. Tapos sparring. nag-i-stay din po ako ng overnight doon. Then Oh, pag uwi ko talaga? dito, yes po. Naranasan nila Natutulog, yung as ganyan, in? coach. Pag yung may laban na coach, ipe-prepare sila. Meron silang ano doon? Ganun na po. Doon sa chess club nila? Opo. Saan ba ang chess club ni Bon? Gen 3? Gen 3. Ay, sige. Talaga? Pwede po. Pwede mag-over. Yung iba po nag-overnight coach. Talaga? Kaya pala malalakas ang player nila. Paano yung si Mother? Paano ka nagpe-prepare? Siyempre, hindi ka naman mag-chess, pero paano mo ipe-prepare yung sarili mo tsaka si Bon? Ano yung mga bagay na piniprepare mo pag may laban na? Paano yung isang mother? Sa akin naman po, unang prepare ko yung itong player ko. Pinapatulog ko minsan na binibigyan sa time matulog, then prepare ko food. Kailangan di magutom, no? Di magutom. Nagbabaon kayo? Nagbabaon kami. Yan, prepare ko, coach. Yan, prepare ko lahat. Kasi ang chess club namin dito medyo may kalayuan din. Tapos yun, napunta kami doon, hinahatid sundo ko siya. Ganun lang, coach. Everyday yan, basta may laban na siya. Ganun yung preparation na. And then, before the day, halimbawa, bukas yung laban, ano na yung mga ginagawa nyo ngayon? Ikaw na bahala, mother, sa gagamitin. For example, international to, syempre, yung mga bibit-bitin. Alam mo na yung kung ano yung bibit-bitin. Nagdadala ba kayo ng chess mat? Opo, kung mga prepare ako sa mga Asya, pinapatulog ko na siya kasi sabi ko, condition na yon yung kailangan niya. So, tapos niya sa training, condition na yan sa sarili niya. Actually, at least 24 to 48 hours prior to your tournament, kailangan relax na. Yes. Tapos, nag-i-impake na ako sa mga na-try ko pa nga coach, yung dito, yung schedule niya is kararating lang namin, kalalapag lang namin, kinabukasan agad yung next tournament. My God! So, grabe. Ganun ka-dictate. Grabe, hindi ko kalalapag lang namin, mag-impake ako ulit. May training naman siguro siya. Ang galing ng coach niya. Ang galing ng mind setting sa kanya. Kasi actually, tatataw lang sa paglalaro ng chess, hindi siya biro. Pag ako may, yung isang bulusok na, halimbawa, sa schoolmate, di ba? Yung pagkataas sa schoolmate kong yun, pag natapos ko na yun, parang tamad na ako. Hindi ko na kayang bumangon kinabukasan. Pero, grabe, nakakabilib ka, Bon. I believe malayo yung mararating. Okay, mother, tanong ko lang kasi may nakita ko yung yung mga trophy natin diyan. Can you share what are the yung mga trophy natin diyan? Kung ano-ano 'yan para naman ma-flex natin sa ating mga viewers. Yung talagang meron tayong proof na hindi basta-basta yung guest natin ngayon. Ito po, itong naka-display dito, coach. Ito yung from Malaysia. Penang Malaysia, yung nag-shampoo siya ng Rapid Games, champion po tayo. Napakaganda po yung kanilang trophy na ibinigay. Oo nga, ganda. Sa Malaysia galing yan. Malaysia po. Tapos aside sa trophy, may mga medals pa sila binigay. Wow, kakapal. Kakapal po, mabigat. Pwede na po ito ipakilo. Ito po gold. Yan. Naalala ko, mother, yung aking mga medal nung araw. Alam mo bang naundoy yata yun, nawala lahat? Sayang. Ganyan. Actually, hindi naman ako nakaabot ng international, pero ang dami din. Nakakasarap talaga sa feelings yung pag naka-display siya. Nabagyo kasi nag-abroad ako. Pagbalik ko, wala na daw nabagyo. Ay, sayang. Sayang talaga, napakadami din. Kaya natutuwa ako sa mga ganyang mga estudyante, mga bata pa lang, lalo na't babae. Talagang nakakasarap sa pakiramdam. Actually, hindi mo na aanihin kung merong cash o wala Basta merong lang award, okay na. Oo, malaking bagay. Bagay na yun.
Anyway, Mm. next ano natin, how do you manage expense for multiple tournaments po? Meron po ba tayong ano? Ayan, nawala yung video ni Mother. Ay, Ay, sige po, sige po. Yan. Ayan, yan. So, how do we manage yung expense? Meron ba tayong personal manager or meron tayong Ah, sponsors? opo. Bali po, noong una, supportive po din talaga yung aming LGU, Mhm. lalo na pag group kami mag-ano, mag-tournaments, kasi chess club. Mhm. Ang iba doon, yung aside from sa LGU, galing sa sariling Oo, bulsa. usually naman totoo 'yan. Well, paano tayo Ah, na ano, napalapit nun sa LGU? Is it lumapit or may na may naglapit sa'tin na ano? ano po, dalawa po, both Mm. po, Uh-huh. kami lalapit or may naglalapit sa amin by Mhm. group na gano'n. Supportive naman sila. Hmm. Ang mostly yung aming pinaka-head dun sa chess club, yan sila ang lalapit. Tapos pag Mhm. lumapit na sa pinag-iisa na lang namin, share-share na kami. Meron din na kung magtutournament sa ibang lugar, hindi naman lahat ay kasama, kami na yung lalapit sa Opo. kanila. Bale Ganon, yung group oo. na ng chess club. Oo, group na lang chess club Ilan po. ba Tapos yung may, mga pag players sa chess club niyo ngayon? medyo marami-rami din po yung ano, Players? yun, yung mga 20 plus yung estudyante ni coach. Pag nakumpleto lahat kasi po, minsan busy din yung mga estudyante Mm. sa may mga school. Ayun po. Yun yung ginagawa po namin. I Tapos see. since na nag-start kami, dami na talaga naming nagastos para na lang talaga sa future ng bata. Mm. Yun na lang po. Oo nga. Kasi, syempre, pag hindi mo isipin na sa future, medyo masakit din naman sa bulsa. Pero,